Mga kwento ni Felmo. Magandang gabi, Sir Seth, at sa masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng tiyuhin kong si Tio Carlos. Noong naninirahan pa siya sa lugar ng Panay, dekada 90 mahigit. Nang mga panahong ito ay may kinakasama si Tito Carlos na itago na lamang natin sa pangalang Caridad. Ayon kay Tito Carlos, ibang-iba umano ang angking kagandahan ni Caridad noon kesa sa mga kadalagahan na nakakasalamuhan niya. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit ang daming mga katrabaho niyang kapwa lalaki ang nagkandarapang mapansin ng dalaga. Nagtatrabaho bilang construction worker ang tiyuhin ko ng mga panahong nakilala nito ang dalaga. Si Caridad naman ay sa karinderyang kinakainan ni Tito Carlos na mamasukan. Kahit na marami ang nagkandara pa kay Caridad, ay kay Tito Carlos pa nito bumagsak. Ayon pa nga sa tiyuhin ko, napakaswerte niya dahil sa dinami-daming manliligaw ni Caridad noon, siya yung pinili nito. Noon ngang magsama na sila sa iisang bubong, ay mas lalo pang naging masaya ang tiyuhin ko. Ayos na ba itong bahay sa inyo? Pagpasensyahan nyo na't maalikabok pa itong bahay. Hindi ko na kasi nalilinisan. Bihira na lamang kasi akong nagagawi rito. Gawa ng may kalayuan ang bahay namin mag-asawa. Nahihiya pang paliwanag sa kanila ng matandang si Manang Elsa noon. Nako, ayos na ayos po ito, Manang Elsa. Kami na po yung bahalang maglinis ni Carlos. Sa susunod na araw pa naman siya papasok ulit sa trabaho eh. O siya, paano? Maiwan ko na kayo dito at ako'y uuwi na. Kayo na ang bahala. Babalik na lamang ako kapag maniningal na ng renta. Paalam ng matanda noon. Halos sabay pang tumango ang dalawa matapos magpaalam ng matandang ito. Pag-alis ni Manang Elsa ay pinagtulungan na nga nilang linisin ang buong bahay. Pangiti-ngiti nga lang si Tito Carlos habang naglilinis noon. Hindi pa rin siya makapaniwalang makakasama niya na ang dalaga sa loob ng iisang bubong. Kung noon ay halos mabaliw-baliw na siya sa kakaisip sa dalaga tuwing hindi niya ito nakikita sa loob ng isang araw. Ngayon ay araw-araw niya nang makakasama at kasabay kumain sa pagkainan ang babaeng minamahal niya. Matapos nilang maglinis at kasalukuyang nagmemeryenda habang nagpapahinga, nangako si Tito Carlos kay Caridad na sa mga susunod na araw kapag may libreng oras at araw siya, pupunta sila sa lugar kung saan naninirahan si Caridad noon para hingin ng pormal ang kamay ng babaeng mahal niya. Pero mariing tumanggi si Caridad at sinabing huwag na raw munang isipin ni Tito Carlos ang tungkol sa mga magulang nito. Itoon na lamang nila ang oras sa isa't isa. Hindi naman nagtaka ang tiyuhin ko sa sinabi ni Caridad. Una pa lamang ay pinagtapat na ni Caridad sa kanyang rason kung bakit umalis ito sa tirahan at nagpakalayo-layo noon. Sige, ikaw yung bahala. Handa naman ako maghintay kung kailan mo gustong bumisita sa pamilya mo para makilala ko na din sila. Tanging nasabi na lamang ni Tito Carlos kay Caridad nang mapansin niyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito matapos niyang banggitin ang tungkol sa pamilya niya. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang naging masaya ang tiyuhin ko kapiling ang babaeng mahal niya. Walang naging problema at maligaya silang magkasama. Sabay na nangangarap na bumuo ng masayang pamilya. Kumbaga, para kay Tito Carlos, ang kulang na lamang sa kanila ay maipakilala siya ni Caridad sa mga magulang nito para maging legal na ang pagsasama. Ang kasunod noon ay simbahan ng hantungan. At syempre, ang mabiyayaan sila ng mga supling. Palihim pa nga siyang nag-ipon ng pera dahil gusto niyang sorpresahin si Caridad. Gusto niya itong pakasalan, iharap sa altar at
kasama habang buhay. Ang mga bagay na yun na lamang talaga ang kulang sa kanila. Ang totoo nga niyan para kay Tito Carlos, kahit na hindi pa sila kasal ni Caridad, asawa na ang turing niya dito at hindi kinakasama lang. Sa bawat araw na nagdaan, dito na unti-unting may napapansin si Tito. May lalaking panay ang pagtanaw sa bahay nila. Hindi niya kilala ang lalaki at hindi niya rin ito namumukhaan nun. Sa tuwing sinusubukan niya naman yung lapitan para tanungin kung ano ang ginagawa at ano ang kailangan, nagmamadali itong umalis na para bang may hinahabol na kung ano. Kaya tinayaan na lamang ni Tito Carlos ang lalaki at hahanap na lamang siya ng tiyempo para malapitan ito nang hindi siya napapansin. Pinagsabihan niya rin si Caridad na mag-iingat at magsarado palagi ng pintuan kapag nasa trabaho siya at nag-iisa lamang ito sa bahay. Oo na, ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan eh. Huwag kang mag-alala, wala namang masamang mangyari sa akin dito. Mahinang natatawa pang sagot sa kanya ni Caridad nang muli niya na namang pinapaalalahanan nito. Ang akin lang naman, mag-isa ka lang dito sa bahay, mahal. Kaya hindi ko maiwasang mag-isip na baka mamaya mapano ka. Basta palagi mong tatandaan yung sinasabi ko ha. Alam ni Tito Carlos na nakukulitan na si Caridad sa paulit-ulit niyang pagpapaalala dito. Pero ngumingiti lamang ang may bahay niya at malambing siyang sinabihang umalis na at baka mahuli pa siya sa trabaho. Isang gabi nga, kasalukuyang mahimbing na ang pagkakatulog ni Tito Carlos. Nang bigla siyang maalimpungatan dahil sa may naririnig siyang mga yabag sa labas ng bahay. Nung una'y pinakiramdaman niya lang muna ang mga yabag na naririnig nun. Pero ilang sandali lamang ang nakalipas. Nakarinig na rin siya ng mga mahihinang pag-angil at para bang mga pusa yung nag-aaway. Marahan siyang tumayo para silipin sa siwang ng bintana kung ano ang ingay na nasa labas nun. Pakiramdam niya kasi, maliban sa mga nag-aangil na parang pusa, ay may iba pa yung kasama. Sa pagsilip niya, ilang beses niya pang ikinurap-kurap ang mga mata para masanay sa dilim nun. Nung medyo masanay na, ay kaagad na hinanap niya kung saan ang mga nag-iingay na hayop. Maya-maya pa, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Tito Carlos dahil sa may nakita siyang bulto ng hayop sa hindi kalayuan sa harapan ng bakuran ng bahay. Sa paningin niya, para itong kalabaw pero kakaiba ang itsura. Kitang-kita niyang nagbabaga ang mga mata ng hayop na yon. Nakatingin sa gawin ng bahay nila na para bang may inaabangan. Maliban pa doon, may isa pang umaali-aligid na malaking pusa sa katabi ng kalabaw. Doble ang laki ng mga yon sa pangkaraniwang laki ng normal na hayop. Naglalabas rin ng kakaibang kilabot na pag-atungal ang mga nilalang. Makailang beses pang ikinurap-kurap ni Tio Carlos sa mga mata niya para lang makasiguradong hindi siya namamalikmata. Anong klaseng nilalang yung mga yan? Tanong niya. Napatuloy lamang na pinagmamasdan ng mga nilalang na palakad-lakad sa labas ng bakuran. Nagulat pa siya nang biglang may humawak sa balikat. Mabilis na tinakpan ang bibig niya. Nung tingnan niya kung sino ang may gawa ng pagtakip ng bibig na yon, saka pa lamang siya nakahinga na maluwag. Ikaw lang pala yan, Caridad. Nagising ba kita? Umiling-iling si Caridad at inilagay nitong isang daliri sa labi na sinesenyasan nitong si Tio na tumahimik. Pagkatapos nun, itinapat ni Caridad ang bibig niya sa tenga niya at bumulong na wag umanong mag-ingay si Tito. May mga kakaibang nilalang sa labas at nag-aabang lamang ang mga yon.
Gusto sanang tanungin ni Tito Carlos si Caridad kung ano ang sinasabi nito. Pero hindi niya na lamang itinuloy ang pagsasalita gawa ng pinatahimik nga siya ni Caridad. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng huni ng wakwak at malakas na pag-ugoy ng hangin na aakalain mong may paparating na bagyo. Nagkakalampagan na mga sanga ng punong kahoy sa bubungan ng bahay. Sa gilid at likuran kasi ng bahay ay may mga puno ng prutas na pananim nun. Aaminin ni Tito Carlos na nakakaramdam siya ng takot. Pero si Caridad, nang tingnan niya yon ay hindi man lamang niya nakitaan ng pagkabahala at takot sa mga nilalang na nasa labas ng bahay. Teka, ano ba yung kailangan nila at bakit parang tayo lang ginagambala? Buntis ka na ba? Hindi ako buntis. Kung ganun, bakit sila naririto at mukhang tayo talaga yung punteriya Hindi na sumagot sa kanya si Caridad noon. Nanatiling tahimik lamang ito. Na para bang may malalim na iniisip noon. Nakailang beses pa siyang nagtanong kay Caridad ukol sa mga nilalang na nasa labas ng bahay. Pero wala siyang nakuhang sagot mula sa kanya. Dahil sa inis at naiirita na siya sa pambubulabog na ginawa ng mga ito na hindi niya matukoy kung anong uri ang mga yon. Kinuha ni Tito Carlos ang itak na nakasugpit at akmang lalabas na sana siya para pagtatatagin ito. Pero mabilis siyang pinigilan ng kinakasama. Nakiusap itong huwag na siyang lumabas pa. Mapapahamak lamang umano siya kung ipipilit niyang sariling kagustuhan. Nakikita niyang nag-aalala si Caridad sa gagawin niya kaya naman ikinalma niya na lamang ang sarili. Niyakap ang asawa at humingi ng tawad. Hayaan mo yung mga aswang na yon. Ang mahalaga ay hindi sila makakapasok dito sa loob ng bahay natin. Ipanatag mo na yung sarili mo. Wika ni Caridad. Tumango si Tito at ninitian si Caridad. Sa paglipas ng mga oras doon, unti-unti namang tumahimik ang buong paligid. Wala na rin kakaibang presensyang nararamdaman ng tiyuhin ko. Kaya't palagay niya ay wala na mga nilalang na nagpaikot-ikot sa labas ng bakuran. Wala na sila. Umalis na yung mga aswang. Magpahinga na tayo. May pasok ka pa bukas. Sambit ni Caridad. Nang makahiga na si Tito Carlos ay hindi na maalis sa isipan niya ang sunod-sunod na kababalagang nangyari. Una, yung lalaking namamataan niya tuwing magtatakip silim sa labas ng bahay nila. Tapos may mga gabing nagkakalampagan ng bubungan nila at ngayon naman ay may kung ano ang nasa labas ng bahay. Bago siya tuluyang nilamon ng antok ay napag-isip-isip niyang baka may itinatagong sekreto ang asawa niya. Kaya't napansin niya ang mga kakaibang pangyari sa paligid nila. Kagaya na lamang ng mga kababalagan. May sekreto nga ba talaga si Caridad? Ano kaya yon? Katanungang bumabagabag sa kanyang isipan hanggang sa nakatulog na ito. Nung sumapit ang araw na walang pasok si Tito Carlos sa trabaho, inayos niyang bakuran ng bahay nila. Inayos niya ang mga kawayang bakod para hindi basta-bastang makakapasok ang kahit na anumang hayop noon. Ayan, siguro naman wala nang hayop na makakapasok dito sa ginawa ko. Ngiti lamang ang naging sagot sa kanya ni Caridad. Mabuti naman, inayos mo yung bakuran ng bahay niyo. Alam par, itong mga nagdaan lang May mga kakaiba akong naririnig na huni malapit dito sa inyo Hindi ko nga lang masabi kung anong huni at sa anong klaseng hayop nang gagaling yon. Saad ni Renante paglapit niya. May kalayuan ng bahagya ang bahay ni Renante mula sa bahay ni Tito Carlos noon. Dahil sa ayaw ng tiyuhin kong pag-usapan ng mga kababalagang nangyari sa kanila, nagsinungaling ito kay Renante. Sinabi niya ritong may mga ligaw na hayop ang nagpupumilit na makapasok sa bakuran ng bahay. Inayos niyang bakuran para hindi tuluyang makapasok ang mga hayop na gustong manginain sa pananim ng kamoting talbos ng asawa niya.
Marahang tumango si Renante matapos sabihin niya ni Tito Carlos. Alam ng tiyuhin ko na hindi kumbinsido ang kapitbahay niyang yon sa mga ikinuwento niyang kasinungalingan. Sabagay, sino ba naman kasing ligaw na hayop ang magpupumilit na makapasok sa bakuran, di ba? Para lang manginain ng talbos ng kamote. Nga pala, mag-ingat kayo dito palagi pre ah. Balita ko kasi dun sa dulong baryo natin may mga naggandamatayang hayop. Wakwak daw. Wala nang lamang loob na makita ng may-ari ang alaga nilang hayop na walang buhay. Wika ni Renante nun. Kumunot ang noo ng tiyuhin ko't napatingin kay Caridad. Tapos ay muling ibinalik ang tingin sa kausap. Mas lalong nakaramdam ng hindi maganda si Tito Carlos nang sabihin sa kanya ni Renante na ang hinala ng lahat, hindi simpleng hayop lamang ang dumali sa mga hayop na nagkandamatayan. Pinaalalahanan pa silang dalawa ni Renante na mag-ingat palagi nun. Oo, huwag ka mag-alala pre. Palagi naman kaming nag-iingat. Dumaan pa ang mga araw ay natahimik naman ng muli ang pamumuhay ng tiyuhin ko. Wala nang mga kababalagan siyang napapansin at nararamdaman. Ang buong akala ni Tito Carlos ay magtutuloy-tuloy na ang ganong pamumuhay nila. Pero isang hapon, papauwi na siya sa bahay noon nang may natanaw itong lalaking nakatayo sa hindi kalayuan mula sa bahay nila. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya at nakaramdam ng hindi maganda noon. Kaagad na rumihistro sa kanyang isipan ang asawang si Caridad. Mag-isa lamang ito sa bahay at baka napano na. Halos lakad takbo ng ginawa ng tiyuhin makarating lamang kaagad sa bahay. Hindi na to pwede. Kailangan kumprontahin ko ng lalaking yan. Ano kayang ginagawa niya dito? Palagi na lang nakatayo sa puno ng mangga. Ano kayang pakay niya? Aniya, at nagmadali nang maglakad para lapitan ng lalaking yon. Marahil ay napansin na naman siya ng lalaki dahil sa noong ilang dipa na lamang ang layo niya dito. Agad nang naglakad palayo ang lalaki. Teka sandali. Itatanong ko lang kung ano ang kailangan mo't palagi kitang nakikitang nakatingin sa bahay. Nagbabasid ka ba ha? Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip ay tuloy-tuloy lamang yun sa paglalakad. Susubukan niya pa sanang habulin ng lalaki. Ang kaso nga lang ay tumakbo naman ito. Anak nang, sino kaya yun? Bakit nakita ko na naman siya dito? Nagmadali na siyang maglakad papasok ng bakuran. Tinawag si Caridad. Dali-dali namang binuksan ni Caridad ang pintuan at nakangiti itong nagtanong kung bakit tila natataranta siya at nagkukumahog kung makakatok nun. Huminga muna ng malalim ang tiyuhin ko bago sinabing wala naman. Akala ko sa likuran ka ng bahay kaya nilakasan ko yung pagkatok para marinig mo. Ayaw sabihin ni Tito Carlos sa misis niyang totoo nun kung ano talagang dahilan. Alam mo, napapansin ko lang ha. Nitong nagdaang araw magpahanggang sa ngayon parang aligagag at kinakabahan. May problema ba? Para kasing palagi ka rin ninenervyos Tanong sa kanya ni Caridad noon. Ha? Wala. Wala naman akong problema. Baka kakakapi ko lang to. Kaya medyo nervyosin na ako. Sagot naman ni Tito noon. Umirap si Caridad matapos itong marinig kay Tito. Inayaan ng nanintiyuhin ko si Caridad na pumasok sa loob ng bahay bago pa man masungitan ito. Carlos, magpapaalam lang sana ako. Aalis ako bukas pero uuwi din naman ako kaagad. Saglit na ibinaba ni Tito Carlos ang tasang may lamang kape. Tumingin siya kay Caridad at tinanong kung saan ito pupunta. Sa bahay namin. Sa bahay nyo? Di ayos yun. Masaya ako't sa wakas naisip mo na rin bumisita sa inyo.
Hindi ako papasok bukas at sasamahan kitang. Hindi na naituloy pa ni Tito Carlos ang sanay sasabihin niya. Nang biglang sumingit si Caridad at sinabihan siyang huwag na itong samahan. Pumasok na lamang ito sa trabaho at sayang ang sasahuri niya. Ano ka ba? Ayos lang naman na lumiban muna ako sa trabaho eh. Huwag ka nang lumiban sa trabaho. Kung pwede lang sana ako na lang muna ang magpakita sa mga magulang ko. Ayusin ko lang yung problemang tinakasan ko. Gusto kong sa oras na ipakilala na kita sa mga magulang ko, ayos na yung lahat para wala nang magiging problema. Pero kasi Caridad, sige na Carlos, payagan mo na ako mag-isa sa gagawin ko. Pakiusap nito. Hindi na siya tinigilan sa pangungulit nun. Sige, ikaw yung bahala, sagot ni Tito. Kinabukasan nga ipagpasok ni Tito Carlos sa trabaho ay siyang pag-alis naman ni Caridad. Gusto sana niyang sumama para makilala na ang pamilya ni Caridad. Ang kaso lang, ayaw namang pumayag nito. Gaya nga ng sinabi ni Caridad sa kanya, saka na lamang umano siya ipapakilala sa pamilya nito kapag naayos na yung gusot na tinakasan niya noon. Ayaw niya namang tanungin kung anong problema ang sinasabi nito. Dahil ayaw niyang isipin ng misis niyang masyado na siyang nanghihimasok sa buhay nila, lalo na noong mga panahon na hindi pa sila magkasama. Sa maghapong yon, walang ibang laman ng isipan si Tito Carlos kundi ang misis niya. Hindi niya naipokus ang atensyon sa ginagawang trabaho, kung kaya't nagkanda mali-mali siya noon. Kamuntik-muntikan na siyang masabon ng nakataas sa kanila. Tol, ayos ka lang. Kanina pa kita napapansing palaging nagkakamali sa ginagawa. May problema ka ba? Tanong ng katrabaho niya noon, habang sabay silang nagtatanghalian. Nag-aalala lang ako sa asawa ko par, kung nakarating na ba siya sa bahay nila. Ano? Umuwi siya sa lugar nila nang hindi ka kasama? Naku, nayari na. Baka mamaya niyan hindi na babalik yon. Yari ka. Dapat hindi ka pumayag na hindi ka kasama. Marahan namang natawa si Tito Carlos at napapailing. Sinabi niya sa katrabahong hindi naman siguro magagawa ni Caridad ang ganung bagay. Nangako sa kanyang misis niyang babalik agad ito. Pag-uwi niya kinahapunan, ay tahimik ang bahay nila. Palatandaan lamang na hindi pa nakakauwi si Caridad. Nakaramdam siya ng lungkot sa isiping baka hindi na nga babalik ang misis niya. May agam-agam mang nararamdaman sa sarili. Minabuti niyang ipagsawalang bahala na lamang yon. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Alam niya kasing hindi na naman siya makakapag-focus sa trabaho sa kakaisip kay Caridad noon. Hanggang sa kinatanghalian, sa wakas, nakauwi na rin ang dalaga sa bahay nila. Hindi maitago ang kasabikang naramdaman ng tiyuhin ko matapos yakapin ng misis niya. Pagpasok na pagpasok pa lamang nito sa bahay nila. Sa paglipas ng ilang araw, may napapansing kakaiba si Tito Carlos kay Caridad at hindi niya na maiwasang mag-alala. Isang araw lang kasi itong nawala pero para bang nag-iba na kaagad ang aura ng babae pagbalik sa bahay nila noon. Naging malungkutin na ito at gustong magmukbok lamang palagi sa loob ng pamamahay. Kapag naman tinatanong niya si Caridad tungkol sa kung ano ang nangyari sa pinuntahan, matipid lamang ang isinasagot nito sa kanya. Kagaya na lang ng ayos lang. Wala umanong problema at masaya naman ang pamilya nito noong nagpakita ito. Tinanong niya rin si Caridad kung kailan ito babalik para sa susunod na pagbalik nito ay kasama na siya. Isang makahulugang tingin lamang ang naging tugon ni Caridad sa tanong niya. Hanggang sa isang gabi noon, habang nagpapahinga sila, nakarinig siya ng mahihinang kaluskusan sa labas ng bakuran. Yun bang parang baboy na nagkukutkot sa lupa at maging ang tunog noon ay parang tunog talaga ng isang baboy.
Agad na napasilip siya sa siwang ng bintana para hanapin kung saang parte ng bakuran nang gagaling ang ingay na naririnig niya. Pero kahit na anong pagsilip ang gawin niya nun, wala siyang nakita kahit na ano. Nang tingnan niya si Caridad, napuna niya ang pananahimik nito't nakaupo lamang sa sulok ng bahay na para bang may kinatatakutan habang nakatakip ang kamay sa magkabilaang tenga. "Caridad, mahal, anong nangyari sa'yo? Natatakot ka ba?" Tanging pag-iling lamang ang naging tugon ng babae nun sa kanya. Pero ayon sa tiyuhin ko, nababanaag niya sa mukha nito ang takot na nararamdaman. Naisip niyang siguro kaya nasabi lamang yun ng asawa niya para hindi siya mag-alala dito. Nang gabing yun nga ay hanggang pagpaparamdam lamang ang naranasan nila mag-asawa. Pero magpaganon pa man ay hindi nagpakampante ang tiyuhin ko't maya-maya ang paggising niya't pinapakiramdaman ng buong paligid. Kinabukasan, bumisita sila sa bahay ng mga magulang ni Tito. Ipinagtapat ng tiyuhin ko ang lahat ng mga kababalagang naranasan nila mag-asawa. Sinabi ng ina ni Tito Carlos na may kakilala itong albularyo. Sa susunod na araw pag-uwi ng albularyo, ay manghihingi lamang umano ito ng pangontra sa aswang para may proteksyon silang dalawa ni Caridad noon. Nagpasalamat siya sa kanyang ina at pagsapit ng kinahapunan, umuwi na din sila mag-asawa. Isang beses, hindi pa gaanong malalim ang pagtulog na Tito Carlos nang maramdaman niyang dahan-dahan ang pagkilos ng asawa. Bumangon ito. Naglakad palabas ng silid. Sa isip-isip niya, saan naman kaya pupunta ang asawa niya? Ilang gabi niya na kasing nagigis nang wala sa tabi ito. Nang marinig niya ang bumukas na pintuan ng bahay, doon siya naalarma. Hindi na normal to Sambit niya. Agahan itong bumangon. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang nagmamadaling maglakad patungo sa likuran ng bahagi ng bahay si Caridad. Bagamat kinakabahan siya ng mga oras na yon, mabilis na sinundan niya ang asawa para malaman kung ano ang gagawin nito. Imposible namang magbanyo dahil nasa loob ng bahay ang banyo nila. Pagdating sa likuran, huminto si Caridad at nagbalinga-linga. Mabilis siyang naghanap ng mapagkublihan para hindi makita ng asawa. Malaki ang buwan ng gabing yon, kaya't klarong masisilayan ni Tito Carlos kung ano ang gagawin ni Caridad. Sana mali ako nang iniisip. Mahinang sambit niya habang pinagmamasdan si Caridad noon. Panay ang paghugot niya ng malalim na hininga dahil sa hindi mapigilang paninibugang nararamdaman. Na mga sandaling yon kasi Sir Seth ay hindi maiwasan ni Tito Carlos mag-isip na baka may ibang kinikitang lalaki ang asawa niya kaya nawawala ito sa tabi niya tuwing hating gabi. Pero makaraan lamang ang mahigit 1 minuto. Ang panibughong nararamdaman niya bigla na lamang napalitan ng pagtataka at panlalaki ng mga mata. Nang makita niya ang walang humpay na pagtulo ng laway sa bibig ni Caridad. Nung unay inakala niyang may sakit na epilepsy lang ang asawa niya dahil kasabay ng pagtulo ng laway nito sa bibig patungo sa dibdib. Maya't maya rin ang pagpitik ng leeg nito't may hinang paghinga siyang naririnig mula rito na parabang naghahabol ito ng hininga. Pero tuluyan na siyang nilamon ng hilakbot at nag-uunahan ng magtayuan ng mga balahibo niya sa buong katawan. Nang makita niyang ang mismong mga tumutulong laway ni Caridad ang siyang pinapahid nito sa katawan. Kaagad na napatakip ng bibig si Tito Carlos.
nang biglang lumingon sa gawin ng pinagkukublihan niya si Caridad noon na para bang nararamdaman nitong may nagmamasid sa kanya. Mas lalo pa siyang nagsusumiksik sa gilid para hindi siya makita ng babae. Nalingat lamang ng tingin si Tito Carlos ng ilang segundo. Pagbalik niya ng tingin sa kinatatayuan ni Caridad, wala na ito. Isang may kalakihang pusang may nagbabagang mga mata ang nakita niya. Walang ano-ano'y mabilis na tumalon ng bakuran ang malaking pusa na yon. Nag-iwan pa yon ng napakabahong amoy. Sa takot ng tiyuhin ko, Sir Seth, nagmadali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Ni hindi niya na nga kinuha pang damit ni Caridad na naiwan sa kinatatayuan nito kanina nung isa-isang hinubad ang kasuotan habang nagpapahid ng sariling laway. Paroot parito siyang naglalakad sa loob ng bahay noon. Gulong-gulo ang kanyang isipan kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Totoo ba ang mga nakita niya o niloloko lamang siya ng sariling mga mata? Nasaan si Caridad? Bakit biglang nawalat? Sa halip ay nakakatakot na wangis ng isang pusang kasinlaki ng asong aakalain mong nangangalansay ang nakita niya. Caridad, sino ka ba talaga? Tanong niya sa sarili no't hindi mapalagay. Napakalakas ng kabang nararamdaman at nangangatog ang mga tuhod ni Tito Carlos. Maya't maya ang pagsilip niya sa siwang ng bintana. Inaabangan niya ang pababalik ni Caridad. Ilang oras rin ang lumipas bago niya naramdaman ang mga yabag ng paang papalapit sa pintuan ng bahay. Nung buksan na nga ni Caridad ang pintuan nun, sandali itong napadta dahil sa pagkabigla nang makita nito ang tiyuhin ko. Carlos, anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka pa? Nauutal na tanong nito. Ayon kay Tito Carlos, kung nakita niyang saglit na natulala si Caridad nang mabungaran siya, siya naman ay panandali ang hindi makapagsalita nun. Kitang-kita niya ang nanlilimahid na dugo sa mukha ni Caridad. May suot na itong damit at maging ang suot niya nga ay may bahid na rin ng dugo nun. Bahagya pa siyang umatras ng akmang lalapitan sana siya ni Caridad. Huwag mo akong lapitan. Nagsusumamo ang mga mata ni Caridad at nagwikang hayaan na raw muna na itong magpaliwanag. Ipapaliwanag dito ang lahat-lahat kung ano ang mga nakita niya. Tahimik na tinitigan ni Tiyo si Caridad. Hindi niya mawari kung ano ang mararamdaman habang kaharap ito nun. Kung magagalit pa siya o matatakot sa babaeng hindi niya lubos maisip kung anong klase. Nasabi niya pa sa sariling wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin nito. Pero bakit ganun, di ba? Bakit sa kabila ng pagmamahal niya dito, sa loob ng mga araw na magkasama sila, hindi lubos mawari ni Tito Carlos na hindi niya pa pala kilalang kilala ang babaeng kinakasama niya. Aswang ka ba, Caridad? Tahasang tanong niya dito. Hindi niya na inisip pa kung ano ang mararamdaman ng babae noon. Bakit? Bakit ka naglihim sa akin Sandali lang, Carlos. Magpapaliwanag ako. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Anito pa. At akmang hahawakan ni Caridad ang kamay niya pero hindi yun natuloy. Dahil mabilis na inilalayo ni Tiyo ang kamay nito. Luwaang nagpaliwanag sa kanya si Caridad. Sinabi nitong natatakot ito na aminin kay Tito Carlos ang buong katotohanan. Dahil kapag nalaman niya umanong isa itong aswang, tiyak ay iiwasan niya na ito. At higit sa lahat, kakamuhian. Patawarin mo ako, Carlos. Kung naglihim ako sa iyo, hindi ko naman talaga gustong ilihim sa iyo yung tungkol sa pagkatao ko. Natatakot lang talaga akong iwan mo ako. Mahal kita. I
Ayoko mawala ka sa akin. Huminga ng malalim si Tito. Ikinalma ang sarili at tinanong ang babae kung paano ito naging aswang. Sinabi ni Caridad sa kanyang bago pa lamang nagtakbo ang kanilang landas ay aswang na talaga ito. Kaya umalis si Caridad sa baryo na kinalakihan niya at nagpunta sa kung saan-saan hanggang sa magtakbo na ang kanilang landas dalawa. Dahil sa gusto ng ama ni Caridad na ipakasal siya sa anak ng nakakataas nilang aswang. Ayaw niya sa lalaking yon dahil sa talamak na pumapatay ng mga inosenteng tao ang pamilya ng lalaki. At ang mga taong na biktima, yun ang inihain sa pagkainang pinagsasalu-saluhan ng mga kaanak. Pinalaki siya ng pamilya niyang palaging pinangangaralang huwag mambiktima ng mga buntis, sanggol o kahit na sinumang tao. At higit sa lahat, mga ligaw na hayop lamang ang pinanglalaman ng tiyan nila sa tuwing nakakaramdam sila ng pagkasabik na kumain ng hilaw na karnet, laman loob. Kung ganon, bakit ka ipapakasal ng mga magulang mo sa lalaking sinasabi mo? Kung iba naman pala sa nakagawian ninyo, yung gawain ng pamilya ng taong nais kang mapangasawa. Ang sabi ni Caridad kay Tio, napipilitan lamang ang pamilya niya. Pinagbantaan ng mga itong papatayin oras na hindi siya pumayag na magpakasal. Sinabi din ni Caridad sa kanya na yung taong nababanggit ni Tito Carlos ritong minsang namamataan sa labas ng bakuran. Kapatid niya yon. Kapag wala siya sa bahay ay pinupuntahan si Caridad ng kapatid nito at nakikiusap na bumalik na. Dahil grabe ang pagpapahirap na ginawa sa kanilang pamilya ni Gary. Mapaamin lamang kung nasaan siya. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Tito Carlos noon. Gustuhin niya mang hindi paniwalaan ang sinasabi ni Caridad pero may kung anong nagsasabi sa kanyang lahat ng mga sinasabi ng babae noon. Totoo. Marami pang mga sinabi sa kanya si Caridad na siyang dahilan kung bakit tuluyan na siyang naniwala sa sinabi niya at kahit papano, gumaan ang kanyang kalooban at nakaramdam ng awa sa babaeng mahal niya.